Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Resident doctor si Jude sa isang pampublikong ospital dito sa Maynila. Matagal na din siyang nagseserbisyo dito. Kahit pa nga may oportunidad sa kanya patungong ibang bansa, ay naninindigan siyang dito na lang ilaan ang kanyang natutunan upang makapagserbisyo siya sa kapwa niya Pilipino na mahihirap. Ngunit ang higit na dahilan ng binata ay magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na isang araw ay magkikita silang muli ng kanyang ate Ramona. 20 taon na ang nakakaraan simula nang kupkupin si Jude at ang kanyang ate Ramona ni Mang Pabling, tiyuhin sa pinsan ng kanyang namayapang ina. Uli lang lubos na ang dalawa sapagkat simula nang mamatay sa sakit ang kanilang ina ay tuluyan na silang iniwan at pinabayaan ng kanilang amang si Mang Fernan. Dahil nag-asawa itong muli at nagpakalayo-layo na sa kanila. Mula noon ay wala na silang naging balita pa dito. Kaya naman naiwan sila sa pangangalaga ng kanilang malupit at abusadong tiyuhin. Tandang-tanda pa ni Jude. Kahit pa sa murang edad noon na 8 taon, ay alam na niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Lasinggero ang kanyang Chong Pabling, at sa tuwing ito'y malalasing ay palagi nitong pinagbubuhatan ng kamay ang kanyang ate Ramona, kahit wala naman itong ginagawang masama. Kaya naman isang gabi, nagpa siya silang tumakas sa poder nito. Dala-dala ang kakaunting gamit nila, dali-dali silang sumakay ng bangkang gamit sa pangangisda ng gabing iyon. Kahit nagsisimula ng sumama ang panahon, ay di iyon inalintana ng magkapatid dahil pakiramdam nila na higit silang mapapahamak sa poder ng kanilang Chong Pabling. Kaya naman matindi ang kanilang pakiusap na kahit makatawid lang sila sa kabilang ibayo. Naku ining, delikado ang magpalaot ngayon. Tignan nyo naman, nagsisimula ng lumakas ang alon. Baka lumubog ang bangka natin kung magpipilit pa tayo. Ipagpaumaga nyo na lang ang pag-alis. Sabi ng bangkerong kanilang nakausap. Manong sige na po, kailangan lang po naming makalayo dito. Hindi na po kasi pwedeng ipagpaumaga po ito. Pakiusap ni Ramona. At doon ay sinalaysay ni Ramona ang totoong dahilan kung bakit nagmamadali silang umalis. Sa awa ng bangkero, kahit pa nagsisimula ng lumakas ang alon, ay nagpasya siyang ihatid ang magkapatid sa kabilang ibayo. Napag-alaman kasi ng lalaki na pamangkin ito ni Pabling. Kilalang siga sa kanilang baryo at hindi malayong totoo ang sinasabi ng dalawang bata. Nagmamadaling lumayag ang tatlo, lulan ng bangkang pangisda. Nagsisimula ng lumakas ang hangin at palaki na ng palaki ang alon. Malapit na sana sila sa kabilang ibayo nang biglang bumulusok ang malaking alon at unti-unting lumubog ang sinasakyan nilang bangka. Ang sumunod na pangyayari ay nasa ospital na si Jude kasama ang bangkero. Ngunit ang kanyang ate Ramona ay nawawala. Hindi nila malaman kung saan hahagilapin ang nakatatandang kapatid. Hanggang sa mapag-alaman ng ospital na naglayas siya kung kaya tinurn over siya sa isang DSWD upang doon siya pansamantalang mapangalagaan. Lumipas ang 1 buwan kasabay ng pag-aantay ng ahensya na may maghanap kay Jude ay wala pa ding balita sa kanyang ate Ramona. Walang magawa ang batang Jude ng mga panahong iyon, kundi ang maghintay at umasa na isang araw babalik ang kanyang ate Ramona. At dahil nga walang naghahanap kay Jude na kaanak niya, nagpa siya ang ahensya na i-turn over ang bata sa isang bahay ampunan. At doon ay nakilala niya ang mag-asawang Mildred at Sebastian Ocampo, ang umampon sa kanya at tumuring sa kanya na parang tunay na anak. Pinag-aral si Jude ng mag-asawa at nang makapagtapos siya, nagpa siya ang mag-asawa na mag-migrate na sa Canada. Pinapasunod siya ng mga ito, ngunit mas pinili ng binata na dumito na lang hanggat hindi niya pa nahanap ang kanyang ate Ramona. Kahit pa halos lahat ng tao ang sinasabi sa kanya ay baka patay na ang kanyang ate. Sabi ni Jude sa kanyang sarili, hanggat wala siyang nakikitang bangkay ng kapatid ay hindi siya mawawalan ng pag-asa na makikita niya itong muli. Napatigil sa pagmumuni-muni si Jude nang marinig ang kanyang pangalan. Paging Dr. Ocampo, please proceed to emergency room. Dr. Ocampo, into emergency room. Nang marinig ito ni Jude,
ay dali-dali niyang tinungo ang emergency room, kung saan naabutan niyang nagkakagulo ang mga staff doon. Nakita niyang isang babae ang naghi-hysterical at nagmamakaawang tulungan ang kanyang anak na noon ay duguan. Agad na kumilos si Jude at inasikaso ang pasyente. Doon ay napag-alaman niyang nagtangkang mag-suicide ang bata. Naagapan naman nila ito, ngunit wala pa ring malay ang pasyente dahil na rin siguro sa dami ng dugong nawala dito. Mrs. kinakailangan pong masalinan ng dugo sa lalang madaling panahon ang inyong anak. Sabing iyon ni Jude sa babae. Dok, gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo. Ayoko pong mawala ang anak ko. Minsan na po akong nawalan ng kapatid at ayoko na pong maulit yun sa anak ko. Umiiyak na sabi ng babae. Tumango-tango lang si Jude na may kung anong kirot ang kanyang naramdaman pagkasabing iyon sa kanya ng babae. Ngunit bilang doktor, bawal sa kanila ang magpadala sa emosyon ng pasyente at kaanak nito. Tinapik-tapik na lamang ni Jude ang balikat ng ginang saka nagtungo na sa operating room. Ilang oras din ang lumipas at natapos na ang operasyon. Pagkalabas ni Jude ng operating room ay napansin niyang wala doon ang ina ng bata. Kaya naman pinakuha na lamang niya sa admitting ang profile ng pasyente upang malaman ang background ng bata at kung ano ang totoong nangyari. Hindi na niya ito natanong kanina dahil kinakailangan ng operahan ng bata. Nang madala sa kanya ang profile ng bata doon, ay napag-alaman niyang taga Marinduque ang ina nito. Hindi pa natatapos ni Jude basahin ang profile ng bata, ay agad na naman siyang tinawag ng isa sa mga nurse doon. Sa dami ng pasyente, ay kinabukasan na nabalikan ng binata ang pasyenteng bata. Ngunit nabigay na naman niya dito ang angkop na gamot. Nang oras na ng kanyang rounds, ay inuna niya ang bata na noon ay gising na ngunit wala na naman itong bantay. Hello? Nakangiting bati ni Jude dito. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor sa bata. Okay naman po. Mahina at nahihiyang sagot nito. If you don't mind, bakit mo nagawa yun? Tanong ng doktor na ang tinutukoy ay ang tangkang pagpapakamatay nito. Pasensya ka na, iha. I need to know your history so I can address your concern to one of our psychiatrists if you really need help. Pagkasabing iyon ni Jude, ay agad na umiyak ang bata. Micaela, it's okay. You can tell me. Ano ba ang nangyari? Tanong muli ng doktor na si Jude. At doon ay sinalaysay ng bata kung bakit umabot sa tangkang pagpapakamatay. Nalaman ni Jude na wala sa bata ang focus ng ina nito, kundi sa kapatid na nawawala. Ang paghahanap din sa kapatid ang naging dahilan kung bakit sila iniwan ng ama ng bata. Sa narinig na iyon ng doktor, ay lalo siyang nagka-interes na kausapin ang ina ng bata at alamin ang buong kwento ng buhay nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kinakabahan ang binata. Kaya naman pinaabangan niya ito sa guard upang magpang-abot sila at magkausap. Kinabukasan, tinungo ni Mildred ang opisina ni Dr. Ocampo kung saan inaantay siya ng doktor. Good morning po, Doc. Bati ni Mildred sa doktor. Salamat po pala sa pagligtas niyo po sa aking anak. Siya nga po pala, sabi po ng guard sa baba, gusto niyo daw po akong makausap? Opo, nanay. Gusto ko po kasing malaman ang history ng bata kung bakit po nagkaroon siya ng kaisipan na magpatiwakal. At kung pwede po sana, ay mapagtingnan siya sa isang espesyalista upang hindi na po ito maulit pa. Naku, Dok, ako po ang may pagkukulang sa anak ko na yan. Dahil hindi ko siya naaasikaso simula nang siya ay lumaki, dahil sa paghahanap ko sa nakababata kong kapatid. Pagkasabing iyon ni Mildred, ay nagsimula ng kabahan ng doktor. Nagkahiwalay po kasi kami ng kapatid ko. 20 taon na ang nakakaraan. Tumakas kami sa tiyuhin naming malupit. Ngunit sa kasamaang palad, nagkahiwalay kami dahil lumubog ang bangkang sinasakyan namin nang kami ay tumakas. Nagising ako. Nasa bahay na ako ng isang matandang babae. Ang sabi niya sa akin ay inanod daw ako ng tubig, papuntang Pangpang. Umiiyak ako kasi iniisip ko kung saan na ang kapatid ko. Hinanap ko siya. Minsan hindi ako nawalan ng pag-asa na isang araw ay makikita ko ulit siya, Dok. Sa pag-aasam ko na makitang muli ang kapatid ko,
Hindi ko na namamalayan na nawawala na pala paunti-unti ang pamilya ko sa akin. Iniwan ako ng tatay ni Micaela sa pag-aakalang nababaliw na ako. Sa bagay, lahat ng tao, sinasabing wag na akong umasa na babalik o makikita ko pa ang kapatid ko. Ngunit hindi ako tumigil hanggang sa mangyari nga ito sa anak ko. Diyos ko, nagpapasalamat ako na nakaligtas ang anak ko. Nagrebelde siya dahil ang alam niya, hindi siya mahalaga sa akin. Nagalit ang anak ko sa akin sa pag-iwan sa amin ng tatay niya. Doon ay tuluyan nang humagulgol si Mildred sa harap ng doktor. Malakas ang kutob ni Jude na ang babaeng kaharap niya ay ang kapatid na matagal na niyang hinahanap. Ngunit gusto niyang makasigurado. Kaya naman nang makalabas ang mag-ina sa ospital, ay agad siyang nagpaimbestiga sa buhay ni Mildred. At doon, napag-alaman niyang ito nga ang kanyang ate Ramona. Pinalitan din ang pangalan niya ng mga umampon dito tulad niya. Bago siya tuluyang nagpakilala, ay hinanap muna niya ang asawa ng kanyang ate na si Rigor, upang muling mabuo ang pamilya ng mga ito. Mapalad naman siya dahil madali niya itong nahanap sa social media. Agad niya itong pinuntahan at kinausap. Natagpuan niya itong nagtatrabaho bilang isang company driver. Wala pa itong bagong pamilya at ito ang kanyang pinapasalamat dito. Masinsinan niya itong kinausap at humingi ng tawad kahit alam niyang hindi din naman niya kagustuhan ang nangyari sa kanila ng kanyang ate. Nang makumbinsi ni Jude ang Kuya Rigor niya, ay agad na kinausap nila ang pamangking si Micaela. Pinaliwanag niya sa bata ang pangyayari at humingi din siya dito ng tawad. At doon ay nagplano sila para sa kanyang ate. Isang umaga, papaalis na sana si Mildred nang biglang may dumating na kotse sa kanilang bahay. Tao po! Tao po! Dito po ba nakatira si Mildred de Jesus? Tanong ng babaeng bumababa ng kotse. Ako po yun. Bakit po? Sino po sila? Sunod-sunod na tanong ni Mildred. May nagpapabigay po sa inyo, ma'am. Sabay bukas ng likuran ng kotse. Mayroong balloons, cake, bouquet ng pera, at may sulat na ibinigay sa kanya. Sa mahabang panahon, hindi ko akalain na magkikita pa tayo, mahal kong ate. Patawarin mo ako dahil hindi mo naayos ang buhay mo dahil sa paghahanap mo sa akin. Maraming taon mang hindi tayo nagkasama. Hayaan mong bumawi ako sa'yo kahit sa simpleng paraan ko lang. Mahal na mahal kita, Ate Ramona. Ang iyong nawalay na kapatid, Alfred. Pagkabasang iyon ay lumabas si Rigor na may daladalang bulaklak kasama ang kanyang anak na si Micaela. Walang mapagsidlang tuwa ang naramdaman ni Mildred ng mga sandaling iyon. Lalo na't biglang lumitaw sa kanilang harapan si Doc Ocampo na panay ang tulo ng luha. Doc? Takhang sabi ni Mildred. Ate Ramona. Sabay yakap nito kay Mildred. Ate, ako ito, si Alfred. Doc, paano nangyari to? Tumutulo ang luha at hindi makapaniwala si Mildred. O sa totoo nitong pangalan na Ramona. At doon ay isinalaysay ni Jude ang lahat ng pangyayari. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Micaela sa kanyang tito Jude dahil sa pagtulong nitong muling mabuo ang kanilang pamilya. Niyakap ng bata ang kanyang tito habang nakatingin sa ama't ina nito, na noon ay masinsinang nag-uusap. Matapos ang araw na iyon ay muling nanumbalik ang sigla sa relasyon ni Mildred at Rigor kasama ng kanilang anak. Lumipas pa nga ang ilang buwan ay pansamantalang nagpaalam muli si Jude sa kanyang ate para naman bumisita sa taong kumupkop dito na kasalukuyang nasa Canada. Nangako ang binata na babalik siya at sa kanyang pagbabalik, isasama na niya ang pamilya ng kanyang mahal na ate. Bago tuluyang umalis si Jude, ay pinaayos niya muna ang puntod ng taong nag-aruga sa kanyang ate Ramona. Hindi man niya ito napasalamatan at nakilala ng personal, ay kahit sa simpleng pagpapaayos man lang ng libingan nito, ay maipakita niya ang lubos na pasasalamat niya sa pagmamahal na ibinigay niya sa nawalay na kapatid kahit hindi nito ito kadugo. Sa buhay natin, marami tayong mga dinadalangin sa Diyos na kung minsan ay pakiramdam natin ay hindi dinidinig ng may kapal. Ngunit tulad ng magkapatid na Alfred at Ramona, pinalitan man ang kanilang pangalan, dekada man ang lumipas,
ay hindi sila nawalan ng pag-asa na isang araw, diringgin ng may kapal ang inaasam ng kanilang puso. Sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si